Amang banal na nasa langit, marami pong salamat sa araw na ito na sinamahan mo kami sa iyong bahay-bahan. At salamat sa mga anak mo na narito, Panginoon, na binigyan ka ng oras upang makapakinig, Panginoon, ng salita na ihahayag ng ating Pastor Abby. Lord God, maraming salamat sa lakas na binigay mo sa amin, bawat mga anak mo sa buong linggong nagdaan, na pinahiram mo kami muli ng kalakasan upang mapagtagumpayan namin ang buhay namin dito sa lupa, Lord. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga namumuno simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Lord God. Bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, na mamuno ng maayos, na maging kalooban mo ang magyari, Panginoon, sa pamumuno nila, Lord God. At gayon din, Panginoon, sa mga iyong lingkod, bigyan mo pa sila Pastor Randy, Pastor Abby, Pastor Mar, ng buhay na masagana, Lord God, at health na malakas, Panginoon, upang makapaghayag ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Binigyan mo kami ng magandang panahon upang magpuri at makinig ng iyong mga salita. At pinupuri ka namin, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa araw na ito, na bagamat maya't maya kami nagkakasala, Panginoon, pero nariyan ka upang patawarin kami anytime na lumapit kami sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Nagilain ka, luwalhatiin ka, sambahin ang ngalan mo. Sa iyong papurit pagsamba, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kumusta na po ang buong linggo na pinagdaanan natin? Talaga naman pong, ando na ba yung takot? Nakakaramdam na ba tayo ng minsang mga pag-aalala? O higit pa? Nararamdaman na ba? O mas nakakatakot yung yung mga napapanood natin sa Facebook? Ano pa ba? Yung mga nakakataranta ba yung mga paalala nila? Or isa rin naman, may positibo din naman minsan hatid ito kasi napapaalalahanan tayo na posible talagang mangyari yung mga bagay-bagay. Kaya maganda din naman po na may mga ginagawa tayong paghahanda. Tama po ba, mga kapatid? Yung may mga ginagawa tayong paghahanda, kagaya nito na hindi natin pwedeng iwalang bahala na dahil sa nangyayaring krisis ay maapektuhan yung kuryente, tama ba? Tubig, ano pa ba? Pangunahing kailangan natin, mga pagkain. Kahit pa punong-puno tayo ng pangako ng Panginoon, hindi natin maikakaila na may mga pag-aalala din. Kasi para sa mga bata, di ba, darating yung time na kahit gaano pa kadami yung meron ka or kahanda ka, hindi natin kontrolado kasi talaga yung dadating. Kaya lagi po tayo manalangin sa Diyos na magkaroon tayo ng bukas na kamalayan, karunungan na din kung paano tayo mag-response sa krisis na ito na palala ng palala. Tama po ba? Hindi ho tayo itsapuera dyan. Hindi tayo exempted sa bagay na yan. Kaya nga, mag-pray tayo sa Lord na bigyan tayo ng karunungan kung paano natin harapin tong mga pangyayari ito na lagi tayong may pag-asa. Tama? Kasi pagka may pag-asa ka, kapatid, nakakatulong yan para maging matibay ka, para maging matatag ka at nakaka-reach out ka sa iba. Yung nakukuha mo po ba na magpalakas sa iba? Kasi alam mo na yung pinangahawakan mo, yung meron ka, ay hindi lang dito. Okay? Hindi lang dito. Alam mo na yung mga bagay na meron dito, nilipas yan, matatapos yan, may hangganan yan. Pero alam nating lahat na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lagi natin ipag-pray, Lord, bigyan mo kami ng karunungan kung paano po instead na magpanik kami, ay sa tuwi-tuwi na lumuhod kami sa iyo sa panalangin. Humingi kami sa iyo ng lakas. Amen po, mga kapatid? Amen. So, kumusta na ba yung inyong prayer life? Yan. Kumusta na yung buhay natin sa paglapit sa Panginoon? Kumusta na ba yung ating time para sa pagbigay halaga sa Word? Yan. Mahalaga po yan. Napakahalaga yan. Kaya salamat
Sabi ko, sino ba kanina nagsabi na hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance ng ganito? Ha? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance na merong ganito na nakakaya mo pa magbigay ng time sa fellowship, di ba? Nakakaya mo pa magbigay ng time sa worship, di ba? Kasi gustuin mo man, may balakid, may pumipigil. Una tigit sa lahat yan, salamat kapatid. Magpuri ka sa Panginoon na meron kang lakas. Amen po? Meron kang kakayahan. May lakas kang humakbang. May lakas kang pumalakpak sa Lord. Amen? May lakas kang itaas ang iyong mga kamay sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Naku po, apaw-apaw na po yan na pagpapala galing sa Panginoon. Sapat na rin pong dahilan yan para mag-rejoice ka. Amen po ba? Mag-rejoice ka. Magmagalak ka. Sabi nga doon sa lahat ng mga pagsubok na kakaharapin natin, maggalak ka sa Panginoon. Magpasalamat ka. Kaya pagka, siguro lahat tayo, mabinata ka man, madalaga ka man, may pamilya ka man, lahat tayo, nakakaranas tayo na merong nag-aano sa atin, yung may naghihinga. Tama po ba yun? Yung may nagsasabi sa'yo, alam mo ba, bigat na ako. Ano bang buhay to? Ano bang mundong to? Na meron tayong tinitirhan? O, okay, ano bang nangyayari sa kasalukuyan? Kaya yun, kapatid, isa yun sa dapat paghahandaan mo na nakakabigay ka ng encouragement, nakakabigay ka ng pag-asa sa tao, buhat po sa salita ng Diyos. Diba? Paano mo masasabing, laban lang kung ikaw mismo hindi ka na lumalaban? Amen po ba? Ikaw mismo, ayaw mo nang bumalaw, ayaw mo nang umusad, ayaw mo na magpatuloy, kasi parang iniisip mo walang saysay ang lahat. Hindi po. Lahat po ng ito ay may purpose ang Lord. Sabi nung kanina nga nagbibiyahe kami papunta rito, sinishake na talaga tayo mga kapatid para patunayan na kung sino yung faithful o tapat hanggang end. Amen po? Na kung ano man yung pagdadaanan mo kapatid, hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya. Magtiwala ka lang sa Diyos hanggang dulo dahil hindi ka talaga mabibigo. Nangiti po ako kanina doon sa prayer ni Pao. Hindi po ako ngayon ang mag-word. Medyo relax tayo. Praise God. Salamat. Salamat sa Lord dahil sa isang buwan ay binigyan tayo ng Lord ng break. Salamat sa buhay ng kapatid natin ito. So, bigyan natin ng daan naman po yung ibang putahe para sa atin pong pagkain espiritual. Amen po ba? Amen. Kasi ako mahilig ako sa salsa. Si JR, salamat kasi gusto niya yung may sabaw-sabaw naman. Kailangan natin yon kapatid para medyo maibsan naman yung ating parang nadidrain na tayo. Okay, so palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Brother JR. Siya po ngayon ang mag-word. Handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. Sige kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Sabi po si Brother George. Sabi po ni Brother George, makakapagpahinga daw po siya sa boses ni Pastor Robin. Praise God. Pero salamat po sa Panginoon. Isa po munang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Salamat po ulit sa introduction, Pastora. Sabi ni Pastora, maiba naman daw. Pero pasensya na po kasi po nagkakaisa ang spirit namin ni Pastora. Amen. Praise At God. yung message din po na binigay sa akin ng Panginoon ay kaugnay din po dun sa message ni Pastora Vilma noong last Sunday. Kasi sobrang napapanahon talaga niya. Yes. Nasa punto tayo ng buhay natin ngayon na punong-puno nga tayo ng insecurity. So nandun yung paghahanap natin ng saan ba tayo makakakuha ng security hanggang sa yun, yung mga krisis, mapagtagumpayan. Natutuwa nga po ako mga kapatid kasi itong mga nakaraan, si Mrs. si Z, mahilig siyang nahihilig siyang mag-open up ng mga bakit hindi tayo mag-farming, ganyan. Yes. Bakit hindi tayo magtanim? Ako po natutuwa kasi kumbaga matagal ko na siyang plano eh. Kasi ako po yung klase ng tao na mas gusto ko self-sustained yung mga bagay. Katulad sa pag-aalaga ko, di ba, sa mga napupunta po sa bahay, may ako mag-alaga ng ipis, ng mga worms, kahit na hindi siya
hindi siya magandang alagaan, hindi siya nakakatuwang alagaan. Yung goal ko kasi doon is para hindi na ako gumastos ng pambili ng pagkain nila. Ako na lang yung mag-provide ng pagkain nila. So natutuwa po ako na nandun na po yung nandun na po si Z sa thinking na yun. Kaso ang problema namin, sa kami magtatanim. Sabi ko sa kanya, yung labas po ng bahay namin, okay, may space, pero punong-puno ng mga pato, kung nakapunta na kayo yon. So, walang kapupuntahan yung yung tanim mo dyan, masisira siya masisira lang din yan agad. Pero, ayun nga po, maraming mga paraan tayong naiisip. Kasi nga, nandito tayo sa panahon na punong-puno ng takot ang mundo. Ang dami nating mga iniisip, ang daming bumabagabag sa atin. Kaya po, sobrang napapanahon yung message ni Pastor Rafi nung nakaraang linggo na ngayon po ay susundan sa pamamagitan po ng turo na binigay sa atin ng ating Diyos na buhay. So review lang po tayong mabilis. So last Sunday, naturuan po tayo tungkol sa, ano po yung message sa atin ng last Sunday? Sige nga. Sige na. Accepted ako Accepted ako. Yung Siyempre, wala nung last Sunday. Sino yung mga nandito last Sunday? Ano pong message sa atin last Sunday? Real peace and security. Yes, the real peace and security. Thank you po kapatid. Tapos may tatlong, kumbaga doon sa tinuturo na yon, sa tinuro sa atin nung nakaraang linggo, nakita natin na yung rason pala kung bakit pinipili ng mga tao na maglingkod sa kayamanan sa kabila ng paalala ng Bible na hindi ka makakapaglingkod sa dalawang masters at a time. You cannot serve two masters at a time. Hindi ka makakapaglingkod sa Diyos and at the same time, hindi ka makapaglilingkod sa kayamanan. Nandun pa rin yung mga tao na mas pinipili nila na mag-serve. Kung marami sa atin ang nadideceive, nauunahin ko yung ito. Kasi ito yung para sa future ko. Madami sa atin nadideceive kasi yung mundo, pilit naman tayong pinipid ng idea na pera po ang sagot sa lahat ng problema. Diba? Na ang dating is, sabi pa nga nila, diba, money can't buy happiness. Tapos ang sagot naman ng mga pilosopo, o sige, bibili ako ng parang kapag money can't buy happiness, bumili ako ng magandang ganito. Mag-travel ako sa ganito, ewan ko lang kung hindi ako sasaya, ewan ko lang kung hindi ka sasaya. Yes. Pero yun po, totoo, that's temporary. Pero yun po yung pilit na pinipid sa atin ng pinipid ng mundo. Kaya nandun tayo sa point na kapag wala tayong pera, wala na. Lungkot na tayo. Nanakaw na kaagad yung peace and security natin. So last Sunday, yung reminder po sa atin, tatlo po yun. Tatlo po ba yun? May na-miss po ba? Tatlo. So ano po yung una doon? Ang sabi, ang pag-ibig sa salapi ay Kasalanan. ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Linawin po natin yon. Hindi po masama ang pera. Ang masama po is yung pag-ibig sa pera. Kasi kapag, sabi nga 'di ba, kung nasa ng iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. So kapag tinitreat mo yung pera as ito yung aking treasure, nandun din yung heart mo at yun yung nagpapalayo sa'yo sa Panginoon. Pangalawa po doon, ano yung pangalawa? Sino po nakakaalala? Yung pag-ibig daw po sa salapi ay isang uri ng kasakiman. Yes po. And then last, ayaw ng Diyos na ang puso natin ay matulad sa Puso ng isang binatang yon, yung sa may matinik na halaman. Kasi po nanakawin yung peace natin nung tinik kapag naka-angkla po, naka-anchor yung ating faith sa kung ano pang meron tayong kayamanan dito sa mundo. So, sa bandang huli po, natutunan natin doon na yung totoong security pala, hindi siya mabibigay ng pera. Hindi pala natin makukuha yung security kapag may pera na tayo. Eh, totoo naman po, di ba? Last Sunday din sinabi ni Pastor, ang lakas po kapatid. Ito po. So yung sa nabanggit din po ni Pastora na may mga mayaman na sila, na-achieve na nila yung inaasam ng marami sa atin, which is pera, pero ending, hindi pa rin sila masaya. Kasi yung binibigay na peace ng pera is just temporary. Ano lang siya, superficial lang siya, ayan lang yung nakikita mo, pero deep within, hindi ito yung totoong kailangan ng tao. Sa halip po,
nagiging ano pa siya, nagsiserve pa siya as tinik na sumasakal po ng ating pananampalataya at naglalayo po sa atin sa Panginoon. So mga kapatid, ngayon naman, kamusta po tayo? Sa office po, mahilig kung si Paul, sa mga vlog niya, mahilig siya na 1 to 10, bossing, i-rate mo yung gawa namin. Ganyan. Ako naman po sa opisina, mahilig din po ako sa ganon. Pag ako po ay nakikipag-usap sa mga tao, karaniwan is, kamusta ka? Pero ang sa akin po is, in a scale of 1 to 10, gano'n ka kasaya? Gano'n ka kasaya sa ginagawa mo ngayon? Sa trabaho mo ngayon? Gano'n ka kasaya sa buhay mo overall? Tapos yung mga tao, syempre magbibigay sila ng rating. Sasabihin, ako 8, ganyan. Tapos ako naman ang tanong ko doon, bakit 8 lang? Bakit hindi 10? Ano yung pwede natin gawin para maging 10 yan? So ganun yung mga tanungan namin. So sa atin naman ngayon yung tanong ko mga kapatid. Na-review na tayo, naturuan na po tayo nung last Sunday. So yung question ko naman, in a scale of 1 to 10 mga kapatid, gaano tayo ka-confident na maia-apply po natin yung naturo sa atin last Sunday ngayong humaharap tayo sa crisis? 10! Praise the Lord! Sino po dito yung 10? 10! Purihin po ang Panginoon, palakpak po sa ating Diyos. Meron po ba dito less than 10? 11. 11. Mga 20, no? Praise the Lord. So sige po, dagdagan pa po natin yan. Yung 10 natin, gawin natin yung 20, gawin natin yung 100. Ngayon naman po, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Bago po tayo dumako doon, naalala ko po yung sinabi nga ni Pastora about sa current situation. Si Z po, pinag-ano ko siya, sabi ko sa kanya, Z, ipon ka nga ng mga snippets nung mga balita about sa crisis, and hindi niya po nalagay dito. Pero at least nag-ipon siya. Yun ang importante, nag-ipon siya. So, pero yung goal po nun is, parang kumbaga, gusto ko lang din ipakita kung ano-ano na yung pinipid niya sa atin ng mundo. Nung nakaraang linggo, nagulat po ako kasi yung boss ko, meron po kaming GC sa Messenger. Tapos sabi niya, namalengke daw siya nung time na yun. Tapos, nag-chat siya sa GC. Sabi niya sa amin, mag-ano na rin daw kami, mag-imbak na rin daw kami. Sabi ko, tapos ako naman, sobrang wala akong idea kung bakit nag-aalala yung mga tao. Tapos sabi ko, bakit? Ano pong meron? Tapos sabi niya, punong-puno ng tao sa punong-puno ng tao sa Save More. Yung mga tao nagpa-panic buying na. So sabi ko, bakit nagpa-panic buying? Magtingin nga, sabi ko kay Zin, magtingin nga tayo ng mga balita, anong mga meron sa balita. Ayun pala, kaya nagpa-panic buying yung mga tao kasi kumakalat na yung mga news na nauubusan na ng reserves ng oil ang iba't ibang mga bansa. Nauna na yung sa Thailand ba yun, na nagbubugbugan na yung mga tao kasi paunahan na silang mag-igib dun sa gasolinahan. Kasi, yung yung effect nun, kapag maubusan ng gasolina, oo nga naman, kung nakatira ka sa liblib na lugar, paano ka pupunta sa mga lugar na kailangan mong puntahan, especially kung emergency situation. O iniisip ko yung sa sarili ko na, kung maubusan ng sa Pilipinas, mahirapan ba akong mamalengke? Yung gate ko naman nandiyan lang. So nonchalant lang ako. Hindi ako masyadong kabapagapag. Pero yung fear nga ng mga tao is, syempre po, may kanya-kanyang kasi yan. Save yourself kasi yung mga tao sa mga ganong panahon ng crisis eh. So most of the time, yung mga tao ikikip na lang, i-hoard para mas lalong mapamahal. Lalo na yung mga taong hindi namumulat doon sa turo ni Pastora nung nakaraan about sa pagmamahal sa pera. So yung iba sa kanila, i-hoard yan. Kasi yung goal nila is mapataas yung presyo ng mga bilihin para mas malaki yung pumasok sa kanilang salapi. So doon po nanggagaling yung fear ng mga tao ngayon. Pero, last week po, yung shinare sa atin, yung habol po sa atin nasa Hebreo chapter 13 verse 5. Yes, Sabi po, huwag kang magbukang pera, masiyahan na lang kayo. Sabi doon, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pamamayaan. So may sense pa po ba na dapat mag-worry tayo sa mga alalahanin natin dito sa mundo? Wala na po. Meron konti. Sinundan pa nung Hebreo 13:6 naman kanina, 'di ba? Na kakampi natin ng Panginoon. So sino nga naman yung anong magagawa sa atin ng tao kakampi natin ng Panginoon? Yes, wala pong dahilan para matakot. And then this week naman po, susundan po natin 'yan. Kasi mas bibigyang diin po natin yung kapayapaan naman,
na ino-offer po sa atin ng ating Panginoon, mas maiintindihan po natin na yung kapayapaan na ino-offer ng Panginoon is hindi siya katulad sa kapayapaan na ino-offer sa atin ng mundo. Yung ino-offer po ng mundo ay pansamantala lamang at nakabase sa kung gaano kaganda yung sitwasyon mo ngayon. Subalit, yung kapayapaan po na ino-offer po sa atin ng ating Panginoon mas malalim, mas may katiyakan sa anumang mangyari, at nandun po yung pangako ng ating Panginoon na siya ay tapat at hindi niya po tayo iiwan. Kaya po, inaanyayahan ko po bawat isa na tumayo. Tayo po ay makibasa sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 27. Sige po, pakibasa. John chapter 14, verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Andyan ba? Sige po, next. Ayun. Taas po. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sa baba, sa baba. Sige pa, sige pa. Taas pa. Taas pa. Lain natin. Aking kapayapaan. Okay. Ay, taas pa. Sige pa. Lain na nung darating natin, kapatid. Dapat yan eh, bago ko na yan. Ayan na. Ito sa bago. Okay, okay. Sige po. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag, huwag mabagabag ang inyong kalooban, at huwag kayong matakot. Chapter 27. Yes po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapagsama-sama. Muli po, marinig namin ang salita mo, Lord Jesus, na nagpapalakas, nagpapatibay ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, salamat po sa napakagandang araw, Panginoon. Ramdam na po namin ang init, Panginoon, ng summer. Subalit mas mainit, Panginoon, ang aming pagnanais na mas makilala ka namin, Panginoon. Mas makalapit kami sa iyo, Panginoon. Mas mabigyan ka namin ng nararapat na papurit pagsamba, Panginoon. Yes. Lord, maraming salamat po sapagkat ikaw ang nagbigay ng mensahe mo sa araw na ito, Lord Jesus. Lord, salamat po sapagkat panay-panay ang iyong mga paalala na hindi po kami dapat mag-worry, Lord Jesus. Bagkus ang iyong paalala, Panginoon, ay ikaw na aming Diyos, ay pwede naming sandalan, Panginoon. Ikaw na aming Diyos, ang siya lang namin pwedeng pagtiwalaan, Panginoon. At kasunod nito, Panginoon, lahat ng bagay, Panginoon, ay gagawin mo para sa iyong mga anak, Panginoon. Ibibigay mo sa amin, Panginoon, ng security na pinapangako mo, Lord Jesus. Lord, salamat po sapagkat minsan pa amin pong pagbubulay-bulayan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy po kami makakarinig ng mga bago galing sa iyo, Panginoon. Minsan pa, marerefresh po, Panginoon, ang aming mga espiritu, mga kaluluwa, Panginoon, na nagdanais na minsan pa madiligan ng salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, ang aming pong dalangin, Panginoon, na matanggap po namin ang mensahe mo, Lord Jesus. Hayaan mo po na ikaw na aming Diyos ang siyang maghayag ng iyong mga salita, Panginoon. Itago mo lamang ako sa lilim ng iyong mga pakpak, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Ikaw po ang nasa harapan, Lord Jesus. Gawin mo lamang po ang tungtungan ng iyong mga paa, Panginoon, nang sa gayon magkaroon ng power, Panginoon. Maging effective, Lord Jesus, ang paghahayag, Lord God, ng salita na ikaw din po mismo ang nagbigay sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Kami po'y nananabik na marinig ang lahat ng ito, sapagkat punong-puno ng promises, Panginoon, ng mga salita, mga dakilang Diyos. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, tumimo, magbunga ito sa aming mga puso, Panginoon, nang sa gayon, madala po namin ito, Lord Jesus. Magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, at higit sa lahat, tumibay, mas lalo pa pong tumatang ang aming pong foundation ng pananampalataya na tanging sa iyo lamang po nakaangkla, dakilang Diyos. Lord, salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Holy Spirit, wini-welcome ka namin sa lugar na ito, at amin pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen na po tayo mga kapwa.
Wala na, meron na. Okay, praise the Lord. So, John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. So for context lang, kung ano tong laman nitong John chapter 14 at yung mga chapters before this, ito po ay naglalaman ng mga habilin ni Jesus Christ. Kasi napapanahon na din po ngayon, malapit na yung ating Semana Santa. Malapit na po natin muling alalahanin yung pagkakapako ng ating Panginoon sa krus. At nandun po itong verse na to. Ito yung time kung saan alam na ni Jesus yung pagdakip sa Kanya. Yan. So, ito yung part ng Last Supper. So babalikan niyo po yung sa John chapter 14. So, nasa Last Supper na po itong part na to, na bibigay na siya ng mga tagubilin niya sa mga disipulo, sa mga alagad niya. Pero, sa part na to, makikita natin na punong-puno rin po yung mga tao. O even yung mga alagad ng Panginoon, mga kasama niya nung time na yun, punong-puno rin po sila ng pag-aalala. So, hindi tayo exempted, kumbaga. Even sila, na nakasama yung Panginoon. Kasi 'di ba, sa atin nga ngayon, makasama lang natin yung Panginoon, makita lang natin yung Panginoon, parang grabe na yung foundation ng faith natin, 'di ba? So sila na nandun sa part na yon, nandun pa rin yung bagabag. Tayo po na mga lingkod ng Diyos sa modern times, syempre hindi rin tayo minsan nagiging exempted sa mga to. May mga bagay din po tayong nararamdaman. In part po nung yung bagabag po nila, kung saan po yun nagmumula. Kasi una po sa lahat, alam ni Jesus na ilang oras na lang, dadakpin na siya, sasaktan at ipapako sa krus. So, grabe po yung pagiging devoted ng mga lingkod niya sa kanya during that time. Kung naalala niyo po yung kwento ni Peter si Peter na nung hinuli po si Jesus Christ, tinagpas niya yung tenga nung isa sa mga kawal. Ganun po yung pagiging loyal ng mga disciples during that time, na to the point na ipagtatanggol ka namin. So nandun yung worry nila na kapag dumating to, anong magagawa ko? Parang ganyan. Pangalawa sa ikinakakabagabag nila, kasi nagbibilin na siya na aalis siya. Doon din po yung paalala niya na aalis ako pero babalik ako. Parang ganyan. So yung sila is nakita nila yung mga disciples during that time na yung physical na presensya, nandiyan po yun, nilagay ko po yan, na ayan. Para sa mga alagad, kung sa atin ngayon, o karamihan sa mga modern na people, ngayon, nakikita nila yung money, yung seguridad. Sa mga disciples po during that time, yung physical na presensya ng ating Panginoong Jesus, yung security nila. Kaya nandun yung takot na aalis yung Panginoon, may iwan sila. So paano na kami? Nandun po yung fear nila. Makikita nyo rin po yan sa John chapter 13 verse 33. Nandiyan ba yung kapatid? Yes, Sabi, mga anak, kakaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan. So, grabe yung takot nila na, eto na lang kami, hindi na kami makakapunta sa pupuntahan mo. So, yun po yung pangalawa. Pangatlo po doon is, may binanggit po si Jesus na mabigat sa Last Supper, which is, may isa sa kanila na magtatraidor sa kanya. And alam ko pong alam na alam yan. John chapter 13 verse 21. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nagpahayag. Tandaan ninyo, pagkakanulo ako ng isa sa inyo. So, hindi nila sure kung sino yung magkakanulo. And dahil nga nandun yung loyalty nila, ako ba yun? Parang ganun yung fear nila. Kasi kung natatakot sila na iwanan sila, at natatakot sila na darating yung point na dadakpin siya, papahirapan, papatayin, ako ba yung magdudulot nun sa kanya? And then yung last po, si Peter. Punta tayo sa buhay naman ni Peter. Si Peter, siya yung rock, di ba? Siya yung rock. Siya yung tinuturing na rock. Pero, Sa kanya ibibigay susi.
Yes po. Pero doon sa next verse natin, ang sabi doon, Sumagot si Jesus. 13:38, sumagot si Jesus. Iaalay mo ang iyong buhay para sa akin. Tandaan mo, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako kakailan. Amen. And even si Peter, hindi yan sumagit sa isip niya na tipong ipagkakaila kita, loyal ako sa'yo. So nandun, patong-patong po yun, nandun yung fear o yung bagabag na nararamdaman ng mga alagad po ng ating Panginoon nung time na yon. Kaya nga, sabi ni, kaya nung sinabi sa kanila nung Panginoon nga na aalis ako, iiwanan ko kayo, ganyan. Parang, kumbaga, nandun yung feeling na hopeless, nandun yung pagbuho ng mundo, feeling nila o pakiramdam nila, mawawalan na sila ng proteksyon at saka gabay. Pero sa kabila po ng lahat ng yon, ang iniwan po sa atin ng Panginoong Jesus na mensahe, sa kabila ng lahat ng kabagabagan, uncertainty, insecurities na nararamdaman natin o ng mga alagad ng panahon na yon, iniwan po sa atin yung John chapter 14 verse 27. Ulitin ko lang po muli para mas magkaroon siya ng diin sa atin. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So, napakasarap po ng message na binigay ng ating Panginoon. And alam naman po natin na ang ating Panginoon noon, siya rin po ang ating Panginoon ngayon. Amen. At siya rin po ang ating Panginoon na darating. So yung mensahe po, yung promise na binigay niya sa mga lingkod niya noong time na yon, yun din po yung promise na binibigay niya po sa atin sa panahon ngayon. Which is why sabi ko po kanina, dadagdagan ko yung dahilan kung bakit dapat ninyong bitiwan yung worries na hawak ninyo ngayon. Dapat bibigyan ko ng dahilan kayo para maging 20 out of 10 yung pananampalataya nyo na sa mga darating na panahon, nandun yung security na ino-offer po ng ating Panginoon. Kaya naman, yung ating po message ngayon ay pinamagatag natin mensahe ng pag-asa, ang kapayapaan higit sa sanlibutan. Praise the Lord. Sabi po doon, ang kapayapaan na iniwan sa atin ni Jesus ay una. Ano pong sabi dyan? Una, Inheritance. isang pamana, inheritance. Makikita po natin yan sa unang part ng ating teksto. John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan po na iniiwan ng ating Panginoong Jesus ay makakonsider po natin as inheritance, pamana. And when you say inheritance, sa mga may idea po dito about mana-mana. Ano po kami? Wala po kaming manang natatanggap. So wala po kaming idea dyan. So, when you say pamana, dapat mo ba siyang paghirapan? No. No. Kailangan mo ba siyang pagtrabahuan katulad ng pagtatrabaho ng taong nagpamana sa'yo? Hindi. No. Yung generational wealth, yun, generational wealth, usong-uso sa atin to ngayon. Anong tawag din sa mga yung sa mga anak ng flood control? Nepo. Nepo babies, di ba? So kapag nagtuturian kang Nepo babies, secure na, ano po yung pastora? Di ba yung mga DPW? Meron ako Nepo card. Yung mga yung mga kumangkampo, yung mga anak nila, Nepo babies po yung tawag sa kanila. Hindi ko rin po alam kung anong meaning ng Nepo. Nipon babies. Pero hindi ko rin po alam kung anong meaning ng Nepo babies. Pero, Nepo baby kasi, Mongoloid. Ano yung parang isang angka ng mayayaman, parang sindero. Kasi sa Pampanga, isang Angeles, may nepo, may ito. Hindi pala, hindi maaaring sa akin. okay. Kasi yun na yung binigay sa kanila na term, mga Nepo na, lahat sila Nepo babies na. Ayun. So yun, yung mga Nepo babies, masyado silang ano yan, kapatid? Sabi niya, Nepo baby, short for nepotism baby, is an informal, often disapproving term for children of famous or influential parents who succeed in similar fields such as acting, fashion, or music.
It highlights that their success was aided by family connections, privilege, or put in the door rather than merit. So parang hindi ka nila, namana rin nila. Yes. Oo. So, yun nga po, generational wealth, na ditong pinanganak, yung term na may pinanganak na may gintong Gintong kutsara kutsara. sa bibig. So, yun pala yung meaning ng nepobabies. So, when you say inheritance, hindi mo siya kailangan paghirapan. Ang naghirap nun is yung parents mo, and then nag-flow sa'yo because of privilege. Ganyan. And dun po itunuturing din, hinahalin tulad yung kapayapaan po na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ay galing sa Panginoon and nagpo-flow sa atin ng mga lingkod niya. So, share ko lang po, meron po kasing nepo baby sa office eh. Yung ano po, yung senior director ko dati sa quality. Kakaiba po siya kasi nagugulat kami sa kung gaano siya kayaman. At ganit, ano po siya, nagtatrabaho siya, nakausap ko siya, nagtatrabaho siya hindi para kumita ng pera. Nagtatrabaho siya kasi bored lang siya. Naglilipat lang siya. Kasi sabi niya, kahit hindi ako magtrabaho, meron akong generational wealth at ako po ay tagapagmana. Tagapagmana siya ng kanyang lolo. Tapos ang lupit ng ano niya, ang ganda ng pagkakamana niya kasi lolo, tapos sa kanya kaagad napunta. Tapos Hindi na dumaan sa tatay. hindi po dumaan sa tatay. Sa kanya po yung kalahati ng kayamanan ng lolo niya. So ganun po siya kayaman. Tapos paano niya nakuha yun? Tagapagmana ng domestic ko. Pero paano niya nakuha yun? Yun yung nakakatuwa. Kasi alam niyo yung parang sa ano ko lang yung napapanood sa mga short films. Yung tipong yung lolo niya, may binigay na na parang bigyan ninyo ako ng something na ganito. Basta may condition siya, o parang bring me. Or Tapos siya parang lang ang nakabrief. may pinatago po yata sa kanila. Okay. Tapos ending, siya naman, ang dating sa kanya is ano naman gagawin ko dito? Kasi bata naman siya, ganyan. Hindi niya ginalaw, hindi niya pinakialaman, pero naging positive yung impact sa kanya ng bagay na yun. Hindi ko na po masyadong matandaan. Ending, kalahati po ng yaman ng lolo niya sa kanya binigay. So syempre, yung mga anak ng lolo niya, nandun yung wala, bakit sa kanya? Oo. Tapos yung kalahati, yun yung pinamana naman sa ibang mga kapamilya. So grabe yung swerte nung taong yun. At gaano siya kayaman, Ano apelido? siya po ay si Dublin. Hindi kilala. Apelido pa lang Dublin na, no? Lakas maka-Ireland, ganyan. So yung taong pong yun, Hindi Pilipino yun. yung yaman niya is ganito. Hindi Pilipino. Nung unang sampa niya po sa kumpanya, Hindi Pilipino. tapos usual lang sa amin yung gumagraduate ka ng training eh. Parang sa amin, masaya ka kapag nakagraduate ka, malungkot ka kapag hindi ka pumasa. Pero nung graduate siya, nagpalitsyon. Tapos kami, gulat na gulat kami, litsyon. First time ito mangyari, Jollibee lang kami madalas eh. Ganyan. And akala namin joke-joke lang. Pero ang nangyari is, naghatid talaga siya ng litsyon. At pinaghating-hatian namin yon. Isipin niyo po yun, na yung lechon na yun is para lang sa 15 kataong graduate. Lechon, di ba? Grabe. Ganon. Ganon siya kalala. Tapos kami pa yung inuutusan niya na mag-canvas kung magkano yung lechon. Tapos nakikita namin yung mga lechon na gusto niya is, ayaw niya yung lechon daw sa tabi-tabi. Gusto niya, yes. Mga kilala po talaga yung gusto niyang lechon. So kami, amazing. Intro pa lang pala niya yun. Intro pa lang niya. Ang nangyari naman, nag-team building ganyan. Or nag-R&R kami. Ano siya, parang kumbaga, nagagawa kami ng event para mailabas naman namin yung mga tao. Ganyan. Tapos, ang binigay niya doon is, sabi namin, kailangan namin ng cash. Kasi, hindi namin magagamit yung card para ma-acquire tong kailangan namin. Ang sagot niya, magkano yung cash na kailangan mo? Biniro namin, as in biro lang talaga na sanay kasi kami na kami yung nag-aabono. Hati-hati na lang. So nung sinabi namin, kailangan namin ng 50,000 ay 100,000. Ang sagot niya, okay lang ba kung ibibigay ko sa'yo yung 50,000 cash, tapos yung 50,000 iba-bank transfer ko na lang. Tapos kami naman, joke lang naman, hindi ka naman mabiro. Tapos sabay ko nito niya, ay hindi kasi seryoso ko kasi nililimit ko kasi yung perang dala ko. Ayoko kasi nagdadala ng masyadong maraming cash. So ang dinadala ko lang na cash, araw-araw, ang dala niya daw po na cash ay 50,000.
So sabi ko sa kanya, hindi ka ba natatakot yan? May 50,000 ka sa wallet mo araw-araw. Hindi daw. Ano lang daw, kasi parang normal na lang daw sa kanya na nagdadala ng ganong pera. Ganun siya. Di ba? Ang tindi nun. Tapos, etong next, nagpakain na naman siya. And nagpakain siya kasi yung nakakwento ko po sa inyo, nag-i-improve yung performance. Quality po kasi siya, senior quality director. So nung umangat yung quality performance namin, masaya siya. Nagpalitsyon po siya ng 2 litsyon na naman. And ang pinakain niya is yung mga managers and up, ganyan. So grabe. Tapos kausap ko siya nung time na yon. Pasensya na po, i-chismis ko na yung buhay niya. Katabi ko siya, hindi na siya yung boss ko ngayon kasi nalipat na ako sa operations. Pero dahil nga, nag-report naman ako sa kanya at some point, so madaldal siya. Ang kwento niya sa akin, sabi niya, nagtatrabaho ako ngayon para may pampalitsyon tayo ulit. So ako naman, napatingin ako sa kanya. Sabi ko, ano yung tinatrabaho mo? Sabi niya, nag-invest ako sa stock exchange. Tingnan mo, oh, kakakubra ko lang ngayon. Magkano po yung nakubra mo? 200,000. Sabi ko, 200,000? Gano'n mo yan katagal pinag-ipunan? Sabi niya, 5 days. Oh, grabe, in 5 days, naka 200,000 ka? Hindi pa sapat yung sahod ko dyan. Yung pinagtrabahuan ko ng isang buwan, wala pang wala pang sa kalahati yung kinita mo. Tapos, sabi niya, kasi lang naman yan madali lang naman yan, stock exchange lang yan, bla bla bla, sa ganun siya. Tapos nung tinignan ko, magkano ba in-invest mo? 2.2 million. Sabi ko sa kanya, sino ba naman makakapag-invest kasi ng 2.2 million? Hindi ko naman kaya yan. Kahit kayo 200,000, hindi ko yan kayang ipunin in 5 days. So, ganun siya. And then, last na nangyari is nag-team building ang buong quality. Napakalabo na ang isang buong department ay makakalabas kasi mahal. Sumabay pa yung price ng gasolina. Pero itong taong to nag-abono ng 100,000 para lang mailabas ang buong quality team, umupa siya ng 2 bus. Kasi dinala niya sa beach ang mga tao. Ganun po kayaman. Para mas mayaman pa nga siya sa mga tao dun sa kumpanya. So ganun siya. Pero lahat pong yun, hindi niya yung sobrang pinaghirapan. Kasi yung perang natanggap niya at yung perang sinasahod niya ngayon bilang senior director, walang-wala sa pera na binibitawan niya. So, generational wealth, hindi niya yun sobrang pinaghirapan. Kumbaga, nanalo lang siya ng Bring Me. Tapos, na kaagad yung kayamanan na na-enjoy niya ngayon. And sure ako, yung kayamanan niya na to, kahit hindi na siya magtrabaho, buhay kahit yung mga salin-lahit niya. Diba? So, yun. Bakit po tayo napunta dun sa usapang yun? Kasi kung tayo ay na-amaze dun sa taong yun na nakatanggap ng generational wealth, hindi ba dapat mas ma-amaze din po tayo? Kasi yung binibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo nga kailangan mag-bring me eh. Hindi mo kailangan gawin yung ginawa nung ibinibigay. Walang kondisyon. Ang sabi niya dito, di ba? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Walang kahit anong, sige, punta ka sa ganito, bilan mo ako ng ganito, ibilis. Yung kapayapaan na sa atin na kaagad yun, bigay, libre po yun galing sa ating Diyos na buhay. So that's number 1. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, Yamang tayo ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, meron na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ulit po dito, ang sabi, meron na tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi po sinabi again dito na kailangan mo siyang pagtrabahuan. Ang kailangan mo lang po is panghawakan yung kapayapaan na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. And itong kapayapaan to, ibang klaseng kapayapaan siya. Kasi, kung sa atin sa mundo, yung kapayapaan natin is nakadepende sa panglabas na circumstansya or circumstances. Tipong, at peace lang ako kasi may trabaho ako. So, meron akong security na mapoprovide ko yung need ng family ko. Meron akong pera. Or at peace lang ako kasi masigla naman yung aking pamilya. Walang may sakit. Hindi ako nababagabag. Or at peace lang ako, secured ako kasi wala akong kaaway. Lahat pong ito, kapag nawala sa atin, wala na rin po yung ating kapayapaan. Sa oras na mawala yung perang pinanghahawakan mo, wala na yung kapayapaan mo. Sa oras na yung anak mo ay nagkasakit, ikaw din, wala ka na rin tulog.
sobrang ano ka na rin, ano na bang mangyayari dito, ano nang anak ko, anong future niya, ganyan. Kapag may kaaway ka, nandun din yung fear na paano kapag tinambangan ako nito. And kahit na mayaman ka, hindi kayang dugtungan kasi ng pera yung buhay ng tao, di ba? So, kahit na nakamit mo na itong lahat, yung kapayapaan na binibigay po sa atin ng mundo, nararamdaman mo lang yung peace kapag hawak mo yung lahat ng mga bagay na yon. Pero, ang kabaliktaran naman po dito sa kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon, yung kapayapaan po na binibigay ng ating Panginoon ay bunga ng banal na Espiritu. Hindi ito nanggagaling sa labas, kundi sa loob ng tao dahil sa ugnayan niya sa Diyos. So wala pong ibang requirement. Hindi niya sinabing kailangan may pera ka para magkaroon ka ng peace. Hindi kailangan healthy ka para magkaroon ka ng peace. Hindi kailangan na wala kang kaaway para magkaroon ka ng peace. Kasi ang sabi, Romans 3, nakalimutan ko po yung sa Romans. Wala po yun dyan eh. Yung seek you first. Sa Matthew? Matthew 6:30. Saan ko nakapaalam din? Ano lang po yun? Testing lang. Sa Matthew 6:33. Diba? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek you first lang. Seek you first unahin yung kalooban ng Panginoon, and lahat po yun ay mapupunta sa atin. So ngayon yung question, sino sa atin dito yung yung guilty sa mindset na kailangan yumaman ako para mabigay ko sa pamilya ko yung buhay na gusto nila? Ako. Amen? Marami po sa atin guilty dyan, di ba? Yung Honda Civic ni MJ hanggang ngayon naniniwala para naman ang Honda Civic. Makukuha natin yung Honda Civic na yan. Loobin ng Panginoon. Hindi na siya matutulog. Ay, wag ganon. May Honda Civic ka, pero may sakit ka naman. Huwag na lang. So, Pag-ride mo naman kasi pag pedal mo, no? Lumabas ka ng sasakyan mo. Pero totoo po yan, kasi kahit ako naman guilty ako dyan eh. 28 pa lang ako ngayon. So 17 pa lang po, ito po, totoong kwento na to. Hindi na alam. 17 pa lang po kami ni Lizzie. Hindi pa kami magkakilala, nagtatrabaho na kami. Yung pagtatrabaho ko, na 17 years old, pumasok po ako as property specialist ng Avila Towers. Ano po yun? Kailangan ko, ano po yun? Itong tawag doon sa namimigay ng mga flyers, tapos bebentahan mo sila ng condominium. Yun, real estate agent. And, para makapasok ako doon, kailangan kong pikiin ang requirements ko. Nung pinasikaso ko po yung lahat ng requirements ko sa trabaho, including yung tax, yung BIR ko, pinalabas ko doon na 21 years old na ako. And naniwala naman yung mga tao. Kaya tuloy ngayon, yung edad ko sa BIR ko, sobrang tanda ko na. Kasi 17, 18, 19, 20, 21, 4 years yung agwat yung totoong edad ko sa BIR ko ngayon. And hindi ko siya mapapalit. Kasi ang dami palang proseso nun kapag magpapalit ka. Pero dahil yun sa idea na kailangan magtrabaho ako, kailangan kumayod ako, kailangan hindi maranasan ng pamilya ko yung hirap namin. Kasi hindi ko po sure kung naabot na ni Pastora yung bahay namin nakataglis. Yung bahay po namin doon, as in tagpi-tagpi, tapos nakaganyan siya. Nakatabingi talaga siya. And hindi po siya bumabagsak kasi nakasandal siya sa puno. yun ang nagpapatibay. Yung puno ng santol na lang yung talagang mamahawak sa bahay namin. And ilang taon din po yung bahay namin na gano'n. Eto ang hangin. Opo, hindi talaga siya. Pero yung bahay namin, kapag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. So meron din kami mga nakasabit. So ako, yung goal ko is, kailangan kapag umidad ako, hindi ito yung buhay ng magiging pamilya ko. And kailangan, yung parents ko din, maiahon ko sa ganitong hirap. Kaya doon nang galing yung tipong kailangan magtrabaho, trabaho. I think yun din po yung reason kung bakit sobrang workaholic ng inyong kapatid. Na tipong to the point na kahit hindi na rin matulog. Pero yung hindi, ang mali naman sa akin, kung sa inyo yung hindi nyo pagtulog ay kumikita kayo ng pera, ako po yung hindi ko pagtulog ay wala akong kinikita. Nagpupuyat lang ako kasi ang goal ko doon is kailangan maganda yung takbo ng business. Kumbaga, di ba nang mag-extra mile, ang importante yung business is safe,
hindi siya magre-result to anything na magre-result na rin sa pagbabawas ng tao, anyone. So yun yung reason naman nung aking pong pagpupuyat. So, again, lahat po tayo guilty sa ganun. Pero yung question, masama po ba yun? Masama ba yung maghangad ka ng maganda para sa family mo? Masama ba yung sobrang, yung talagang magpakapagod ka para kumita? Sobra. Hindi po siya masama. Kasi tama naman po yung sinabi ni Pastora, hindi rin naman din tama na wala kang ginagawa. Yung tipong crisis ngayon, tapos ikaw naman, kung gaano ka nagpapanik yung mga tao, ikaw naman wala talaga, as in, hindi ka naging impo. Hindi po siya masama. Nagiging masama lang siya kapag nagiging focus na natin siya at nakakalimot na po tayo sa tunay na nagbibigay ng kapayapaan sa atin, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Again, ang requirement o yung sinasabi po sa atin is seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ang napakasarap po dito sa kapayapaang ino-offer sa atin ng ating Diyos, dahil yung kapayapaang ibinibigay niya is hindi katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Hindi mo kailangang i-devote yung buhay mo para doon sa kapayapaan na yon, para kumita ng pera, para maghabol ng mga bagay-bagay na para sa iyo ay magbibigay ng security sa future mo, ng pamilya mo, para makuha mo, o hindi mo kailangan gawin yung lahat para makuha yung future na pinapangako ng ating Diyos na buhay. Ang kailangan lang po, seek you first, again, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isa pang dagdag doon, Exodus chapter 14 verse 14. Ipagtatanong kayo ni Yahweh, malatag lamang kayo. Diba? Ang simple. Sa English, ang ganda niyan sa English. English mo. Next po yan. The Lord will fight for you. You need only to be still. Diba? All you need is to be still. As in, mapanatag ka lang, dyan ka lang, huwag kang mabalisa, huwag kang magulo. Huwag ka lang, stay put ka lang dyan. I will fight for you. So ngayon, ang kailangan lang po natin is magtiwala sa ating Diyos na buhay. Natuto pa rin niya yung promise niya na ito sa atin. Palakpak po muna sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Pangalawa, ano yung kapayapaan na ino-offer po sa atin ng ating Panginoon? Ibang klaseng kapayapaan. Ibang klaseng kapayapaan na makikita rin po natin sa John chapter 14 verse 27, yung sa middle part po ng ating teksto. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yes. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang pinibigay ng mundo. And para suportahan po yon, Philippians chapter 4 verse 7, pakakabasa ko. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Dahil sa inyong pagkakasa sa Kristo Jesus. Hindi po siya nauunawaan ng mundo. Dahil again, yung mundo ay nakatingin sa mga material na bagay na nagdudulot sa kanila ng kapayapaan. Kaya po, yung kapayapaan na binibigay sa atin ng mundo is something na hindi makomprehend ng mga tao na walang pagpapasakop sa ating Diyos na buhay. Kasi po, yung kapayapaan na binibigay ng mundo ay nagdudulot sa kanila ng happiness. Yes. Samantalang, yung kapayapaan naman po na binibigay ng ating Panginoon ay nagdudulot sa atin ng Joy. Kagalakan. So yung iba sa atin, ano bang pinagkaiba ng happiness at joy? Eh di ba parehas lang naman yun, masaya. Puntahan po natin yan. Siyempre may Merriam-Webster po tayo dito. Happiness ka. Sabi niya, yes. Happiness came from means luck, chance, or fortune. Happiness was defined as the state of having good hap or good luck. So, para po malinaw, yun po yung pinagkaiba nun. Kasi alam ko, madalas nyo rin naririnig, happiness and joy. Yung happiness po is panandalian. Kasi, nakadepende siya sa hap. Term po ang hap. Ang hap po ay happenings. Galing po siya sa term din na yun. So, ibig sabihin, yung mga taong masasaya, masaya lang sila kasi maganda yung nangyayari. Pero the moment na mawala yung ganda ng pangyayari, wala na silang happiness. Kabaliktaran po yan ng joy. Yung joy naman po kasi, sabi po dito, great happiness, delight or bliss
often arising from deep satisfaction or spiritual contentment. It represents a state of being rather than a feeling. So, kumbaga, anong difference nila? Si kapayapaan, nakabase sa circumstansya. Ang joy naman po ay nasa loob. It comes from within. At ang nagpapatibay po nun is yung spiritual commitment natin sa ating Panginoon. Kasi ang question, saan po ba nanggagaling ang joy? Kay Jollibee? Hindi po kay Jollibee nanggagaling ang joy. Nasa next slide po yun. Ang sabi? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Amen. Yung joy po is a fruit of the Holy Spirit. Kaya hindi kayang ibigay sa inyo ng mundo ang joy. Ang kaya lang ibigay sa inyo ng mundo is happiness. At ang tanging makakapagbigay lang sa atin ng joy, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Purihin po, Panginoon. Kaya po, ulitin ko, yung kapayapaan po na binibigay ng mundo, panandalian, marupok po siya, volatile po siya. Kapag dumating yung mga problema, yung mga bagyo sa buhay natin, madali pong nawawala yung kapayapaan na ito at napapalitan ng pag-aalala at takot. Subalit, dahil yung kapayapaan binibigay po sa atin ng Panginoon ay may kalakip na joy, ito po ay eternal. Hindi siya natitinag ng anumang sitwasyon, kahit nasa gitna ng matinding pagsubok, ang isang mananampalataya ay nananatiling kalmado dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Naalala ko po yung kanta na kahit anumang panahon, mabigat man ang magiging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Yun po ay salita ng Panginoon na nilagyan ng tono. At yun po ay totoo noon, totoo ngayon, at totoo po yan hanggang sa mga araw na darating. So yun po. Sumunod, next verse po tayo. Nehemiah 8:10. Uwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at minom na bagong alak, bigyan niyo ang mga walang pagkain at ang araw na ito ay banal. Huwag kayong malungkot, pagkakang tulog ni Yahweh, ang magpapalakas sa inyo. Amen. Ang sabi po doon, magpakasaya kayo, kumain kayo, huwag kayong malungkot. Ang kagalakan o ang joy na dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. So una po, ulitin po natin, una, yung kapayapaan na ino-offer po sa atin ng ating Panginoon ay mahalin tulad natin sa inheritance. Hindi mo siya kailangang paghirapan, ito po ay binibigay sa atin ng Panginoon kung uunahin po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Pangalawa po, ang kapayapaan na ino-offer ng ating Diyos ay ibang klaseng kapayapaan kasi hindi siya maikukumpara sa kapayapaan na ino-offer ng mundo na naka-anchor sa happiness o sa mga magagandang bagay na nangyayari, bagkus naka-anchor to sa joy, which is a fruit of the Holy Spirit at fruit po or regalo na galing po sa ating Diyos Ama na nasa langit. And then, last na po tayo. Last po natin, ang kapayapaan na binibigay po ng ating Panginoon ay Nagwawaksi ng lahat ng takot. nagwawaksi ng lahat ng takot. Sa John 14:27 po ulit, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So binigyan na tayo ng security at that time na iniiwanan ko kayo ng kapayapaan. Ano yung sumunod doon sa 127? Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. And then yung kasunod na sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Diba? Kasi po, bakit nga ba hindi tayo dapat matakot? Because ang next po, God is in control. naniniwala po ba tayong God is in control? Amen! Praise the Lord. God is in control po. So kumbaga kung tayo, hindi natin ma-foresee yung mga bagay-bagay, yung mga nangyayari sa future, ang Panginoon po, lagi niyang hawak yung future natin. Diba? Ang dami pong promises ng Panginoon, ang dami niyang bitiwang salita para isipin natin na lahat ng yun ay walang halaga.
napakarami niya pong promises na binigay sa atin para magkaroon pa tayo ng bagabag. As in, kung baga, kapag presidente nga ng Pilipinas ang nagsabi sa'yo na huwag kang mag-alala, ipopromote kita. Diba? Grabe na kaagad yung lakad mo, baka yung, ano mo, diba? Kasi as in, yung promise niya para sa iyo is napakalaking bagay kasi presidente na yun eh. Pinakamataas na tao sa buong Pilipinas na yun. Diba? Pero ang hindi natin madalas na nakikita at nabibigyan ng halaga is yung promise na binibigay sa atin, hindi naman po yan galing sa mga apostles eh. Hindi naman po yan galing sa mga kung sino lang nagsulat ng Biblia. Lahat po ng yan ay kinasihan ng Espiritu ng ating Panginoon. Lahat po yan ay nanggagaling sa ating Diyos na buhay. So lahat ng promise na ito, pwede po nating panghawakan. At ang lagi pong promise ng ating Panginoon ay diba? Sa Awit, chapter 23, verse 1 to 6, medyo mahaba-haba po ito. Samahan niyo po akong basahin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magugulang. Pinahihilay niya ako sa kanyang pastulan, nakakaya niya ako sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatunayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na labis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ay aking kaagapay. Ang tungkol mo at pamalo, ang aking buhay sa sandala. Pinagahanda mo ako ng salo-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking salo, pagpapalay, lubos-lubos. Amen. Isa po munang palakpak sa ating Diyos. Amen. Ito po ba? So, na-excite po ako. Kasi ito pong verse na to, bata pa lang ako, talagang ano ko na siya, lagi ko na siyang inuulit-ulit. Si Paul, kabisado niya. Si The Yahweh. Lord and might this my shepherd. May kanta pa nga yan, di ba? Yung ano, buhay ko'y sagana. Yung ba yun? Maraming kanta tungkol dito, pero ang bottom line is, yung Panginoon po, yung ating matibay na muog at sandigan. Yes. Yung Panginoon po, lagi natin siyang maaasahan sa anumang sitwasyon, mabigat man yan, magaan man yan, sobrang overwhelming man yan, kapatid. Yung tinuturo ko sa atin ng Panginoon, kapatid, kung sa mga oras na ito nakakaramdam ka ng bigat, kung sa oras na ito punong-puno ka ng uncertainty kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa future, andyan po yung sinasabi sa awit, huwag kang matakot kasi si Yahweh ang iyong pastol, hindi siya magkukulang. Diba? Ayun po, napakasarap isipin po ng verse na yan, dadagdagan pa natin siya. Next verse po tayo. Isaiah chapter 43 verse 1 to 2. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutuko. Amen. So yan po, yan, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot. So, hindi lang po dapat natin basta-basta kinakanta yun ha. Kasi yun po ay may verse po na nagpapatunay na totoong promise po yun ng ating Panginoon. So, di ba, dalawang verses, ay dalawang ano po yan, dalawang mga talata na napakasarap isipin kasi parehas sila na nagbibigay sa iyo ng assurance na anumang mangyari, anumang sitwasyon, kasama mo ang Panginoon, hindi magkukulang ang Panginoon, hindi ka mapapalo kasi buhay ang Diyos mo. Isa po munang malakas na palakpak. Praise the Lord. Kaya po, alam niyo po yung nakakatuwa dito sa mga verses na to. Kasi tinuturo po niya na yung tunay na peace ay hindi sa pamamagitan ng pagkawala ng bagyo. Diba? Yung tunay na peace ay nakaangkla sa katotohanan na meron kang protector sa gitna ng mga bagyo. Amen. Yun yung difference po natin sa kapayapaan na may nahawak ng mundo. Kasi tayo, naniniwala tayo na bumagyo man, yung happiness ko, hindi siya mawawala. Kasi may kasama ko ang Diyos ko. So kahit nasa gitna ako ng bagyo, panatag ako kasi ang Diyos ko ang siyang nagpo-protekta sa atin. Kaya rin po, siguro, gusto ko rin pong bigyan ng encouragement kayo mga kapatid.
Kasi most of the time, kapag nananalangin tayo, Lord, alisin mo po sa akin itong paghihirap na to. Ayan. Pero po, itong mga challenges na to, mga kapatid, is a way para tayo po ay palakasin. So, imbis na ipanalangin natin na mawala sila, dapat yung panalangin natin is, Lord, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ko tong paghihirap na to. Diba? Ang lagi po natin hinihingi, Lord, palakasin mo po ako para kahit na dumadaan po ako sa pagsubok, hindi po ako matitibag, hindi po ako madadapa, hayaan mo po na yung focus ko ay nasa iyo na. So yun po yung mga masarap na messages po dito na iniiwan sa atin ng mga salita ng Panginoon. Uulitin ko lang po. Una, ang kapayapaan pong bigay ng ating Panginoon ay maituturing sa Pamana. isang pamana. Libre. Pangalawa po, ang kapayapaan na ino-offer ng Panginoon ay Ibang klase ng ibang kapayapaan. klaseng kapayapaan. And then last, Nagwawaksin ng lahat ng Nagwawaksin na lahat ng tao. nagwawaksi ng lahat ng takot. Pero ang lahat pong ito, mga kapatid, ay naka-anchor sa iyong pananampalataya. Meron po yung comparison sa Bible. Dalawang bahay, parehas na magandang bahay. Parehas tinitingala yung bahay or nililingon yung mga bahay kapag napapadaan ka sa kanila. Pero yung isang bahay ay nakatayo sa buhanginan. Samantalang yung isang bahay ay nakatayo sa bato. Dumaan yung bagyo, na-wash out ang paligid, na-wash out ang buhangin, yung isa sa mga bagay na tinitingala ay tumumba. Subalit yung isang bahay na nakatayo sa bato ay hindi po siya natinag. Ano pong application nun sa atin? Nandun po yung promise ng ating Panginoon. Huwag mong itayo ang iyong bahay, ang iyong pananampalataya sa mga bagay na natitibag, sa mga bagay na nawawala, sa mga bagay na nadadala ng bagyo, sa mga bagay na nasisira ng kahit anong sirkumstansya. Bagkos, itayo mo ang iyong bagay, ang bahay, foundation ng iyong pananampalataya sa matibay na sandigan at muog, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Isa po ulit, palakpak sa ating Praise God. Kaya po sa ating pagtatapos, marami po sa atin ang namumuhay na nakasandal sa kapayapaang ibinibigay ng mundo. Madalas nakabase sa kung anong kasalukuyang kondisyon ng ating buhay na hindi kayang magbigay sa atin ng panghabang buhay na kasiguraduhan. Subalit yung kapayapaan po na ino-offer ng ating Panginoon ay kapayapaan na libre, ibang klase, at kayang magtakwil ng takot. Kaya naman, kung ang challenge natin nung last Sunday ay sa Hebreo chapter 13 verse 5, ngayon po yung challenge natin ulit is nasa Juan chapter 14 verse 27. So ang hamon po sa atin is sa tuwing dumarating tayo sa mga pagkakataon na tayo ay nag-aalala, bigkasin lang po yung pangako ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 27. Hayaan mo ang kanyang kapayapaan ang maghari sa iyong isipan sa halip na ang mga ingay sa sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng Jesus, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sapagkat sapat ang dahilan upang kami po'y magtiwala sa iyo, Panginoon. Apaw-apaw, Panginoon, ng mga pruweba na meron kaming Diyos na hindi po kami pababayaan, iiwan man, Panginoon. Lord, naroon ang iyong mga promises, Lord Jesus, na siya pong nagpapatibay ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, tunay nga po, Lord Jesus, na tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon, na lagi po naming napapatunayan, Panginoon, na ikaw na Diyos ay tumutupad, Lord Jesus, sa iyong mga promises, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Kaya naman walang dahilan, dakilang Ama, na kami po ay mag-doubt sa mga kaya mong gawin, Panginoon. Bagkos, dapat naroon lagi ang aming pagtitiwala, Panginoon. Ang aming pananampalataya ay nakaangkla sa aming pong pananampalataya sa iyo. Wala nang iba, dakilang Diyos. Subalit, Panginoon, naroon po ang aming panalangin, dakilang Ama, na ikaw na aming Diyos ang siyang patuloy na kumumpleto ng mga mensaheng ito, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin na hindi po maiwan sa apat na sulok ng panambahang ito, Panginoon, ang mga messages, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, napakasarap pong namnamin, napakasarap ulit-ulitin, Panginoon, sa lahat ng oras, sa tuwing kami nababagabag ang mga promises mong ito, Panginoon. Kaya naman ang aming dalangin, Lord Jesus,
matanim ito sa aming mga puso, Panginoon. Magbunga ito, Panginoon. Lumago, Lord Jesus, at magbunga ng sagana, Panginoon. Nang sa gayon, umabot kami sa point na hindi na po kami napapagapag sa anumang bagay, Panginoon. Sapagkat hawak namin ang iyong salita na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord, applicable ang salita mo, Panginoon. Sabi mo nga po, Panginoon, hindi po kami masusunog kung kami dadaan sa apoy. Hindi kami malulunod kung kami, Panginoon, ay dadaan sa ilog, Lord Jesus. Lord, salamat po sapagkat naroon lagi ang iyong paalala, Panginoon. Mga paalala na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, Lord Jesus. Lord, ang patuloy po naming dalangin, Lord God, po kami, Panginoon, sa aming mga quiet times, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin na ang mga salitang ito na aming pong narinig, aming pong natutunan, Panginoon, ay patuloy po naming mapagbulay-bulayan, Lord Jesus. Sapagkat ang lahat ng ito ay nagpapatatag ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo. Salamat po sapagkat hindi mananakaw ang mga salita mong naitanim sa aming mga puso, Panginoon. Salamat sapagkat magbibigay ito ng bunga, Panginoon, na sa aming mga haharaping mga pagsubok, anuman po ang nakaabang sa mga susunod na araw, buo ang aming tiwala na meron kaming Diyos na siyang magliligtas sa amin. Dala, bigay ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya, Panginoon. Lord, kiniklaim po namin yan sa pangalan mo, Panginoon. Kiniklaim po namin yan, Lord Jesus, at patuloy po namin isa sa buhay. Kaya naman, Panginoon, punong-puno po kami ng pasasalamat, Lord Jesus, sa aming pong pagbabalik sa iyo ng mataas na papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat. Sa iyo po ang papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen.